Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ino, umamin kay Lilet. May magagawa pa kaya si Lilet? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matchas. Tuwang-tuwa nga si Lilet nang matsyempuhan niyang walang bantay o tao sa kwarto ng daddy niyang si Ramir. Kaya naman kinuha ni Lilet ang pagkakataon para makalapit at makausap si Ramir. Hinarang siya at hindi pinayagan ng nurse na nakakita sa kanya. Dahil mahigpit daw na ipinagbabawal na bawal magpapasok ng kahit na sino maliban na lang sa pamilya ng nasa ICU. Nakiusap si Lilet sa nurse na kung maaari daw ay makausap niya kahit saglit itong si Ramir dahil baka sakaling umepekto daw ang napanood niya sa teleserye na kinausap lang ng anak ang pasyente ay bigla na lang nagiging okay ang kalagayan. Kaya naman naawa at pinagbigyan ng nurse si Lilet na makapasok sa loob ng ICU kung saan nandun nitong si Ramir. Kahit na nga trabaho pa nito ang mapapahamak sa pagpapapasok niya kay Lilet sa kwarto nga nitong si Ramir. Ang ginawa na nga lang nitong nurse ay pinakiusapan si Lilet na sandali lang pumasok sa loob. Dahil kapag nalaman na nagpapasok siya ng ibang tao sa loob ng ICU, ay dalawa sila ang malalagot dahil bawal na bawal magpapasok ng iba sa loob ng ICU, maliban na nga lang kung kamag-anak ito ng pasyente. Tuwang-tuwa at tinanaw na utang na loob ni Lilet sa nurse ang pagpayag niya kay Lilet na pumasok sa loob, habang wala nga itong si Patricia. Dahil malamang nga kapag nandiyan itong si Patricia ay hindi siya hayaan nito na makalapit kahit saglit dito kay Ramir. Pagpasok ni Lilet sa kwarto ni Ramir, sinulit niya agad ang oras na makasama ang ama niyang si Ramir. Sinulit niya lahat at iniyakan niya lahat dito at sinabi lahat ng nararamdaman niya. Sa sobrang sulit nga ay napaamin itong si Lilet na kahit anong gawing pagtataboy at kahit anong masasakit daw na salita ang bitawan sa kanya nitong si Ramir ay okay lang sa kanya. Basta maging maayos at magising na nga itong si Ramir dahil mahal na mahal daw siya nitong si Lilet. Sinulit ni Lilet ang pagkakataon kaya tinawag niyang daddy si Ramir dahil malamang paggising na naman nga nito ay hindi na naman daw siya ituturing na anak nito dahil mas pipiliin nito na kumampi sa sariling pamilya niya kahit pamilya din naman niya itong si Lilet. Habang nagdadrama nga itong si Lilet kay Ramir ay bigla na lang nga siyang nagulat sa mga tunog ng alarm sa loob ng ICU at ang biglaang pag-response ng aparato ni Ramir. Matapos niyang banggitin ang mahal kita daddy. Matapos niyang banggitin ang mahal kita daddy ay bigla na lang ngang nagsisugudan ang mga doktor dito. Tila naramdaman nga nitong si Ramir kay Lilet ang tunay at sincere na pagmamahal nitong isang anak niya dito nga sa kanya. Kaya ganun-ganun na lang nga ang sa kabila ng agaw buhay nito ay isang kausap nga lang pala ng anak niyang si Lilet ang magpapabuti ng kalagayan ni Ramir. Nagtawag ng mga nurse si Lilet dahil sa taranta niya. Nagsisigaw siya dahil buong akala niya ay katapusan na ni Ramir. Pero nagkakamali pala siya dahil siya pa ang naging dahilan kung bakit nag-response ulit ang katawan nitong si Ramir. Dahil sa tuwa nga ng doktor, siya na ang nagpasalamat at pinakalma niya si Lilet dahil wala daw dapat ikakaba si Lilet dahil siya ang naging dahilan kung bakit nag-response ang katawan ni Ramir na ang akala nga nila ay matatagalan pa bago ito makarecover. Dahil siya nga ang naging dahilan kung bakit nag-response ang katawan nitong si Ramir ay tuwang-tuwa sa kanya ang doktor. Siya ang innocent angel na nagpagaling kay Ramir. Samantala, at dahil nga nagdadrama ang dalawang mag-inang si Trixie at Patricia sa taas ng rooftop, ay wala silang kaalam-alam na sumalisin na si Lilet sa kanila at siya ang naging dahilan kung bakit nag-response itong si Ramir. Pagbalik ng mag-ina sa kwarto ni Ramir, nagtataka sila kung bakit nandoon ang doktor nitong si Ramir. Dito nga ay pinaliwanag nga ng doktor ang nangyari kay Ramir. Lumaban na daw at nag-response na si Ramir, kaya it's a good sign nga daw na magiging okay na si Ramir. Nagyabang nga itong si Patricia, na kesyo alam naman daw niya talaga na lalaban si Ramir para sa kanila ng anak nilang si Trixie at hindi sila iiwan nito. Natuwa si Patricia dahil sa wakas, dininig nito ang pagkausap nito sa kanya.
Dagdag pa nga ng doktor na dapat din siyang magpasalamat sa isang babae na kung hindi dahil sa pagkausap nito kay Ramir ay malamang comatose pa din nga daw ito at hindi pa din magre-response. Nagulat at nagtaka ang mag-ina kung sino ang tinutukoy ng doktor, kaya naman pagbalik ni Lilet sa kwarto ni Ramir ay nakita siya agad ng doktor at tinuro agad kila Patricia at Trixie. Laking gulat nga nila kung paano nakapasok si Lilet sa loob ng kwarto ni Ramir. Hindi naman niya pinahihintulutan si Lilet na makapasok sa loob dahil ayaw na ayaw nila na hawakan man lang ni Lilet itong si Ramir. Samantala, matapos nga ang pagdalaw o pagbisita nitong si Lilet sa ospital kung nasaan si Ramir, ay dumiretso agad siya sa opisina nila para magbalik ng mga files na hawak niya. Habang ang pamilya De Leon naman ay stress at gulong-gulo sa pinasok na namang gulo nitong si Ino nang makipagrambulan ito sa school nila kasama ang mga barkada niya. Kaya napatawag sila sa school. Pagkatapos ng pag-uusap tungkol sa rumble na nangyari sa nakinasangkutan ng anak nilang si Ino, ay hindi pa din tumitigil sa pagbabangayan si Calorena at si RD tungkol nga sa foundation na balak bilhin ni Calorena para sa pagtatakip sa kasalanang ginawa ni Ino dahil pabigla-bigla lang daw nagdesisyon itong si Calorena nang hindi nga daw nagko-consult dito kay CRD. Una nga ay ayaw na ayaw nitong si Ino at si RD na pumayag sa plano nitong si Calorena na bumili ng isang foundation dahil kahit ano daw ang mangyari ay hindi pa din titigil at mamamatay ang issue agad-agad tungkol sa pag-rape ni Ino kay Trixie dahil mas lalo lang daw magtataka at magtatanong ang mga tao sa paligid nila. Pagpasok nitong si Lilet ay hindi niya akalain na mababanggit at maririnig niya itong si CRD ang tungkol sa rape case ni Ino kay Trixie. Nagulat si Lilet at nagulantang sa narinig niya mula kay CRD na hindi ni-rape ni Ino o ni-rape nga totoo nito ni Ino si Trixie. Kaya naman nagalit siya sa mga ito dahil nagsisinungaling daw ito sa kanya. Pero agad namang nagpalusot si CRD na mali lang ang pagkarinig ni Lilet. Pero dahil nga ususera ay hindi talaga mapakali itong si Lilet. Sa narinig niya ay gusto niya ngang magkasiguro na tama ang narinig niya. Tinawag at kinausap niya si Ino ng masinsinan para tanungin at paaminin sa mga bagay at klaruhin kung talagang totoong ni-rape niya si Trixie. Gusto ni Lilet na sabihin ni Ino ang buong katotohanan dahil wala na daw sila sa korte para magsinungaling pa nga itong si Ino at magpanggap. Dahil sa katigasan pa din nga ng ulo nitong si Ino, ay nakuha pa din ito na biruin itong si Lilet at sabihin na paano kung tama nga daw ang hinala nitong si Lilet at ano ang gagawin daw nitong may hatol na daw ang korte laban sa kanya. Hindi nga nakukonsensya itong si Ino sa mga pinagsasabi niya dito kay Lilet kahit ang totoo nga ay alam niya sa sarili niya na isa siyang rapist. Tungkol saan kaya ang bagong kaso na hawakan at ipaglalaban ng ating bida? Tinanggap ba nila Patricia na si Lilet ang dahilan ng pagiging okay ni Ramir? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.